Walang preno. Paulit-ulit na inaapakan ni Denise ang pedal. Pero tila ba lumulutang lang ang kanyang paa sa kawalan. Bumibilis ang takbo ng sasakyan habang palusong ito sa madulas at kurbadang daan ng Tagaytay. Ang malakas na ulan ay humahampas sa salamin, parang mga luhang nagbababala sa kung anong paparating. Diyos ko, Argus, bulong niya sa sarili habang mahigpit na kumakapit sa manibela. Maputi na ang mga buko ng kanyang mga daliri sa sobrang diin. Sa bawat segundong lumilipas na papalapit siya sa bangin, hindi ang takot sa kamatayan ang pinakamabigat na dumadagan sa kanyang dibdib, kundi ang huling imahe na nakita niya bago siya sumakay sa kotseng ito. Ang mantsa ng matingkad na pulang lipstick sa kwelyo ng puting polo ni Argus, isang mantsa na hindi galing sa kanya, at ang huling text message nito, "Mahal, mauna ka na umuwi. May emergency meeting lang. I love you. I love you." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa bakal na bumangga sa konkretong harang. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong katawan ni Denise. Ang tunog ng nababasag na salamin at ang tili ng metal ay humalo sa kanyang tili. Umikot ang mundo. Madilim, malamig, at pagkatapos, katahimikan. Amoy gasolina. Iyon ang unang nalanghap ni Denise nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakahitiwarik ang mundo. Ramdam niya ang mainit na likidong tumutulo mula sa kanyang noo. Gusto niyang gumalaw, pero parang pinitpit ng higanting kamay ang kanyang katawan. Tulong! Ang boses niya ay parang hangin na lang na lumalabas sa kanyang lalamunan. May narinig siyang mga yabag. Mabibigat na yabag sa basang damuhan. Argus, dumating ba siya para iligtas ako? Isang anino ang lumapit sa bintana ng wasak na kotse, pero hindi si Argus ang nakita niya. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, basang-basa sa ulan, at may mga matang puno ng awa, pero matalim ang tingin. Hindi niya kilala ang lalaki, pero pamilyar ang mukha nito mula sa mga business magazine. Si Andrew Miles, ang mahigpit na karibal ng kanyang asawa. "Huwag kang gagalaw," seryosong utos ni Andrew. Ang boses niya ay malalim at kalmado, kabaligtaran ng magulong paligid. Binasag ni Andrew ang natitirang bahagi ng bintana gamit ang siko nito. "Kailangan kitang mailabas dito bago sumabog ang tangke. Kumapit ka sa akin." Hindi alam ni Denise kung saan siya kumuha ng lakas, pero hinayaan niyang hilahin siya ni Andrew palabas ng nayuping sasakyan. Ang sakit ay parang kidlat na gumapang sa buong katawan niya nang ilapag siya nito sa damuhan malayo sa kalsada, nakatago sa dilim ng mga puno. "Okay ka lang ba? Huminga ka ng malalim," bulong ni Andrew habang tinitignan ang pulso niya. Akmang magsasalita sana si Denise para magpasalamat nang biglang may humintong isa pang sasakyan sa itaas ng bangin. Ang pamilyar na itim na SUV, nanlaki ang mga mata ni Denise. Si Argus, dumating siya. Mahal talaga siya nito. Akmang sisigaw sana siya para tawagin ang asawa, pero mabilis na tinakpan ni Andrew ang kanyang bibig. "Shh! Huwag kang gagawa ng ingay kung gusto mo pang mabuhay," mariing bulong ni Andrew sa tainga niya. Nagtaka si Denise, pero ang takot sa boses ni Andrew ay nakahawa sa kanya. Mula sa kinatatayuan nila sa ibaba, tanaw na tanaw nila si Argus na bumaba ng sasakyan. Hindi ito tumatakbo pababa para tulungan siya. Nakatayo lang ito sa gilid ng bangin, nakapamewang, habang nakatingin sa umuusok na kotse ni Denise sa ibaba. Walang luha, walang pag-aalala. May hawak itong cellphone at inilagay sa kanyang tainga. Sa tahimik na gabi, at dahil sa hangin na nagdadala ng boses pababa, dinig na dinig ni Denise ang sinabi ng kanyang asawa. "Hello, Mara." Ang pangalan ng sekretarya nito, ang may-ari ng pulang lipstick. "Oo, tapos na. Nakita ko ang paghulog ng kotse. Sigurado akong wala ng buhay iyon." Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Denise. Mas masakit pa ito sa mga sugat sa kanyang katawan. Tumawa ng mahina si Argus,
Isang tawang hindi pa narinig ni Denise sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Wala nang sagabal sa atin. At ang insurance, makukuha na natin sa susunod na buwan. Malinis ang trabaho. Napapikit si Denise. Ang luhang kanina pa pinipigil ay tuluyan ng bumagsak, humalo sa ulan at dugo sa kanyang mukha. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat, ay siya ring pumatay sa kanya. Pinatay siya nito hindi lang ngayong gabi, kundi matagal na. Sa bawat kasinungalingan at pagtataksil, naramdaman ni Denise ang kamay ni Andrew na humahagod sa likod niya. Isang tahimik na pagdamay. Ibinaba na ni Argus ang telepono at sumakay muli sa SUV na parang galing lang sa isang simpleng errand. Nang mawala na ang ilaw ng sasakyan ni Argus, hinarap siya ni Andrew. "Narinig mo ang totoo, Mrs. Montefalco?" Sabi ni Andrew. Wala nang halong awa sa boses nito, kundi isang hamon. Tumingin si Denise kay Andrew. Sa mga oras na yon, namatay ang dating Denise na mahina at bulag sa pag-ibig. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Nanginginig na tanong ni Denise. Tinulungan siya ni Andrew na tumayo, kahit na paika-ika siya, dahil alam ko kung paano maglaro ng marumi si Argus at kailangan ko ng kakampi para pabagsakin siya. Inalalayan siya ni Andrew papunta sa nakatagong sasakyan nito sa di kalayuan. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Bago sumakay, lumingon muli si Denise sa nasusunog niyang kotse sa ibaba ng bangin. Ang apoy ay parang sinusunog din ang kanyang nakaraan. Tumingin sa kanya si Andrew nang diretso sa mata. "Sa mundo, patay ka na, Denise. Ito ang pagkakataon mo." Pumasok si Denise sa kotse. At sa dilim, isang bagong babae ang isinilang. Isang babaeng walang ibang hangad, kundi ang makitang lumuhod si Argus at magmakaawa. At dito po nagtatapos ang paghahatid sa huling hantungan kay Mrs. Denise Montefalco, isang mapagmahal na asawa at pilantropo. Nanginginig ang mga kamay ni Denise habang hawak ang isang baso ng tubig. Nakatitig siya sa malaking flat screen TV sa loob ng safe house ni Andrew. Naka-live coverage ang libing niya. Sa screen, nakita niya si Argus. Nakasuot ito ng itim na suit, nakayuko, at tila hindi mapigilan ang pag-agos ng luha. Napakahusay niyang aktor. Kung hindi alam ni Denise ang totoo, baka pati siya ay maniwala na wasak ang puso ng kanyang asawa. Sa likod ni Argus, nakatayo si Mara. Nakaitim din ito at may suot na dark glasses. Kunwari ay nakikiramay at umaalalay bilang tapat na executive assistant. Pero alam ni Denise na sa ilalim ng salamin na yon, nakangiti ang mga mata ng kabit ng asawa niya. "Nasusuka ako," bulong ni Denise. Isang kamay ang pumatay sa telebisyon. Nagdilim ang kwarto, kasabay ng pagtahimik ng paligid. Nakatayo si Andrew sa gilid. Hawak ang isang folder. Ang mukha nito ay blanko, pero ang mga mata ay puno ng apoy na matagal nang naglalagablab. Tapos na ang palabas nila. "Denise," seryosong sabi ni Andrew. Inabot nito sa kanya ang folder. "Ngayon, tayo naman ang gagawa ng script." Binuksan ni Denise ang folder. Laman nito ang mga larawan at dokumento. Hindi tungkol kay Argus, kundi tungkol sa isang batang babae. Siya si Clarissa. Basag na boses na pakilala ni Andrew. "Ang nakababata kong kapatid." Napatingin si Denise kay Andrew. Nakita niya ang isang bitak sa matigas na anyo ng binata. Nagpakamatay siya 3 taon na. Ang nakakaraan. Patuloy ni Andrew. Dahil sa kahihiyan, dahil ginawa siyang scapegoat ng kumpanya ni Argus sa isang kaso ng embezzlement na si Argus mismo ang may pakana. Nabitawan ni Denise ang folder. Akala niya ay negosyo lang ang dahilan ng galit ni Andrew. Hindi niya inakala na pareho pala silang may inulilang puso dahil sa kasakiman ni Argus. "Hindi ko siya nailigtas," mahinang sabi ni Andrew, nakakuyom ang kamao. "Pero ikaw, nailigtas kita.
At hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Lumapit si Andrew sa kanya at umupo sa tapat na silya. May dalawa kang pagpipilian, Denise. Pwede kitang bigyan ng bagong identity, pera, at tiket papuntang ibang bansa para mamuhay ng tahimik. Tumingin si Denise sa mga mata ni Andrew. Tahimik pagkatapos ng ginawa sa kanya. Oh, pagpapatuloy ni Andrew, pwede kang manatili. Pwede mong gamitin ang galit mo. Tulungan mo akong pabagsakin siya at ibibigay ko sa iyo ang mundo. Tumayo si Denise. Ramdam pa niya ang sakit ng mga pasa sa kanyang katawan, pero mas masakit ang sugat sa kanyang pagkatao. Naglakad siya papunta sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng mukhang pagod, takot at mahina. Ang babaeng mahal na mahal si Argus. Patay na ang babaeng yan. Bulong niya. Lumingon siya kay Andrew. Anong kailangan kong gawin? Lumipas ang ilang araw sa loob ng safe house. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubura si Denise. Nakaharap si Denise sa salamin ng banyo. Hawak niya ang isang gunting. Ang mahaba at bagsak niyang buhok, ang buhok na laging hinahaplos ni Argus at sinasabing paborito nito, ay nakalaylay sa kanyang balikat. Huminga siya ng malalim. Snip! Bumagsak sa sahig ang unang kumpol ng buhok. Wala ng luha. Ubos na ang mga luha niya. Snip! Snip! Sa bawat paggupit, parang pinuputol niya ang bawat alaala ng kanyang kasal, ang bawat pangako, ang bawat kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang oras, ibang tao na ang nakatingin sa kanya sa salamin. Maikli na ang kanyang buhok, bob cut na matalimang bagsak na nagpapalitaw sa kanyang panga at leeg. Kinulayan niya ito ng dark brown, halos itim. Isinuot niya ang mga damit na binili ni Andrew. Isang tailored suit na kulay maroon, matataas na takong, at mga alahas na hindi kailanman susuotin ng dating simpleng Denise. Pumasok si Andrew sa kwarto at natigilan ito. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Wala itong sinabi, pero nakita ni Denise ang paghanga at pagsang-ayon sa mga mata nito. Handa na ang mga dokumento? Sabi ni Andrew, inaabot ang isang pasaporte. Ang pangalan mo ay Dan Miles, CEO ng Miles Group, Asia Pacific Branch. Pinsan kita sa papel. Lumaki ka sa Europe, kaya ka medyo misteryosa. Kinuha ni Denise ang pasaporte. Dan Miles. Bigkas niya. Matigas. Walang emosyon. Tandaan mo, paalala ni Andrew habang inaayos ang kwelyo ng blazer ni Denise. Si Dan Miles ay hindi nagpapatalo. Hindi siya umiiyak. At higit sa lahat, hindi siya nagmamahal. Tumango si Denise. Naintindihan ko, sir. Naglakad siya pabalik sa malaking salamin. Nilagyan niya ng matingkad na pulang lipstick ang kanyang mga labi. Kasing tingkad ng lipstick ni Mara na nakita niya sa kwelyo ni Argus. Pero sa kanya, hindi ito tanda ng pagtataksil. Ito ay kulay ng digmaan. Tinitigan niya ang sarili. Wala na ang maamong may bahay. Ang nakikita niya ay isang mandaragit na handang maningil. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa wikang Ingles, ang lengguwahe ng negosyo, ang lengguwahe ng bagong siya. Argus? Ngumiti siya, pero ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Magsisimula na ang laro. Cheers to the Vista Verde Project! Itinaas ni Argus ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng nagkikingkalang kristal ay musika sa kanyang pandinig. Nakangiti ang mga board members sa paligid ng mahabang mesa. Sa wakas, nakuha na niya ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, at ang kalayaan mula sa nakakasakal na drama ng kanyang yumaong asawa. Si Mara, na nakaupo sa tabi niya bilang executive assistant, ay lihim na humaplos sa kanyang hita sa ilalim ng mesa. Congratulations, Mr. Montefalco. Bati ng isang investor. Wala talagang makakatalo sa strategy mo. Ngumisi si Argus. Of course, I always win. Biglang bumukas ng malakas ang double doors ng conference room. Natigil ang tawanan. Lahat ng mata ay napalingon sa pinto.
Pumasok si Andrew Miles, ang lalaking tinik sa lalamunan ni Argus mula pa noon. Pero hindi si Andrew ang kumuha ng atensyon ni Argus, kundi ang babaeng naglalakad sa tabi nito. Nakasuot ito ng sharp white power suit na humuhulma sa bawat kurba ng katawan nito. Maikli at matalim ang gupit ng buhok nito at nakasuot ng malalaking dark sunglasses. Ang lakad nito, may ritmo na pamilyar pero hindi niya matukoy kung saan niya nakita. "Sorry to crash the party," bungad ni Andrew na may mapang-asar ng ngiti. "Pero mukhang masyado kayong maagang nagse-celebrate." Tumayo si Argus, ramdam ang init ng dugo sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo dito, Andrew? This is a private meeting." Tinanggal ng babae ang kanyang dark glasses. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Argus. Ang mga matang yon, singkit, matatalim at malamig. "Mr. Montefalco," nagsalita ang babae. Ang boses ay mababa, husky at puno ng awtoridad. "I am Dan Miles, CEO ng Miles Group Asia Pacific." "Den?" Napakunot ang noo ni Argus. Ang pangalan, ang hugis ng mukha. Pero imposible. Ang Denise na kilala niya ay mahinhin, laging nakayuko, at hindi makatingin ng diretso sa mata ng ibang tao. Ang babaeng ito ay nakatitig sa kanya na para bang isa lang siyang maliit na insekto. "We just acquired 51% of the Vista Verde Land Development," diretsong sabi ni Dan Miles, sabay lapag ng isang folder sa mesa. "Which makes us the majority owner. At ayon sa batas, kami na ang magpapatakbo ng proyekto." Nagkagulo ang mga board members. Natulala si Argus. Paano? Paano nila nalaman ang tungkol sa lupaing iyon? "You can't do this!" sigaw ni Mara na biglang tumayo. Dahan-dahang lumingon si Dan Miles kay Mara. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri at awa. "And you are?" Tanong ni Dan Miles na parang hindi importante ang kausap. "Please, sit down. The adults are talking." Namula si Mara sa hiya at galit. Lumapit si Dan Miles kay Argus. Ang amoy ng pabango nito, isang mamahaling pabango na amoy vanilla at kahoy, ay pumasok sa ilong ni Argus. Hindi ito ang amoy ni Denise. Si Denise ay amoy sampagwita at baby powder. Pero bakit kinikilabutan siya? "Better luck next time, Argus." Bulong ni Dan Miles. Ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan niya, may diin sa dulo. May biglang naalala si Argus. Noong mga panahong tinuturuan niya si Denise mag-negotiate, laging sinasabi ni Denise, "Mananalo tayo next time, Argus." Pero patay na si Denise. Nakita niya ang sunog na kotse. Tinalikuran na sila ni Dan Miles at Andrew at naglakad palabas ng kwarto kasama ang mga nagkakagulong investors. Naiwan si Argus na nakatayo. Nakakuyom ang mga kamao, habang ang anino ng babaeng iyon ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Kinagabihan, pabagsak na isinara ni Argus ang pinto ng kanyang mansion. "Babe, calm down!" Sigaw ni Mara habang hinahabol siya sa sala. "Makakabawi tayo. Kilala kita, matalino ka." "Sino siya, Mara?" Sigaw ni Argus, hinarap ang kabit. "Sino ang babaeng yun?" "Si Dan Miles, pinsan ni Andrew. Kakasabi lang kanina." "Di ba?" Sagot ni Mara, halatang naiirita na rin. "Bakit ba masyado kang apektado? Dahil ba hawig niya ang asawa mo?" Natahimik si Argus. Hawig. Oo, hawig. Pero ibang-iba. Hindi sila magkamukha, tanggi ni Argus. Pero alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Yung mga mata, yung tabas ng mukha. "Patay na si Denise," sigaw ni Mara. Hinawakan nito ang mukha ni Argus. "Patay na siya. Tayo na ang magkasama. At kailangan na nating magpakasal para tumigil na ang mga bulong-bulungan sa kumpanya." Tinabig ni Argus ang kamay ni Mara. "Not now, Mara. I need a drink." Naglakad si Argus papunta sa minibar sa may sala. Kumuha siya ng whiskey at ininom ito ng diretsyo. Ang init ng alak ay gumuhit sa lalamunan niya, pero hindi nito napawi ang lamig na nararamdaman niya. Paglingon niya pabalik sa sofa, nabitawan niya ang baso. Krabg, nababasag ang kristal sa sahig.
Argus, anong nangyari? Tanong ni Mara na nasa kusina na. Nakatitig si Argus sa single sofa sa tabi ng bintana. Doon laging umuupo si Denise para maghintay sa kanya tuwing gabi. At doon, nakapatong ng maayos ang isang lumang damit. Ang paboritong floral dress ni Denise, nasuot nito noong huli silang nag-date. 3 taon na ang nakakaraan. Akala ni Argus ay naipamigay o naitapon na niya ang lahat ng gamit ni Denise. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang damit. Inamoy niya ito. Amoy sampagwita, amoy Denise. Bumilis ang tibok ng puso ni Argus. Pawis na malamig ang tumulo sa kanyang noo. Sino ang naglagay nito dito? Ang alin? Lumabas si Mara galing sa kusina, hawak ang isang wine glass. Pagkakita ni Mara sa hawak ni Argus, nang laki ang mga mata nito. Bakit hawak mo yang basahan na yan? Pandidiri ni Mara. Akala ko ba sinunog na natin lahat ng gamit niya? Ikaw. Lumingon si Argus kay Mara. Nanlalaki ang mga mata. Puno ng paranoia. Ikaw ang naglabas nito, no? Pinaglalaruan mo ba ako, Mara? Ano? Baliw ka ba? Depensa ni Mara. Bakit ko gagawin yan? Gusto ko ngang burahin siya sa buhay natin. Sino? Sigaw ni Argus na dumagundong sa buong bahay. Multo? Multo ang naglagay nito dito? Hinablot ni Argus ang damit at ibinalibag ito sa sahig. Hinihingal siya. Ang dibdib niya ay parang sasabog. Sa isip niya, nakikita niya ang mga mata ni Den Miles kanina. Ang lamig ng tingin nito. At ngayon, ang damit na ito. Lumapit si Mara at niyakap siya ng mahigpit mula sa likuran. Shh! Argus, pagod lang yan. Bulong ni Mara sa tainga niya. Stress lang yan sa trabaho. Si Denise ay abo na. Nasa sementeryo na siya. Walang multo. Pumikit si Argus. Gusto niyang maniwala. Pero sa kaibuturan ng kanyang isip, may boses na bumubulong. Nagsisimula pa lang ang laro. 3:00 ng madaling araw. Nakaupo si Argus sa dilim ng kanyang home office. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na glow ng 3 monitor sa kanyang harapan. Paulit-ulit niyang piniplay ang footage ng CCTV sa hallway noong nakaraang gabi. Click. Rewind. Play. Sa screen, makikita ang walang tao na pasilyo. Tahimik. Walang gumagalaw. Pero sa timestamp na 02:14 a.m., biglang bumukas ang pinto ng guest room, ang kwartong dating pinaglalagyan ng mga painting ni Denise. Bumukas ito ng kusa, dahan-dahan, at pagkatapos ay sumara. Nakita mo yon? Bulong ni Argus sa sarili. Hindi ako baliw. Pinindot niya ang intercom para tawagin ang head security. Sir? Sagot ng boses sa kabilang linya, halatang bagong gising. May pumasok ba sa bahay kagabi? May glitch ba sa system? Wala po, Sir Argus. Double-check po namin lahat. Walang breach. Binagsak ni Argus ang intercom. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung walang tao, sino ang nagbukas ng pinto? Biglang tumunog ang speaker sa kisame. Mahina sa simula, pero unti-unting lumakas. Isang piano melody. Nanigas si Argus sa kanyang kinauupuan. Ito ang Clair de Lune. Ang piyesang laging tinutugtog ni Denise tuwing hindi ito makatulog. Mara? Sigaw ni Argus. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Mara. Nakapantulog at gulo-gulo ang buhok. Ano na naman ba, Argus? Ang aga-aga pa. Reklamo nito. Patayin mo yang tugtog. Sino ang nagpapatugtog niyan? Kumunot ang noo ni Mara at tumingin sa paligid. Anong tugtog? Wala akong naririnig, Argus. Ang tahimik ng bahay. Natigilan si Argus. Dinig na dinig niya ang bawat nota ng piano. Damang-dama niya ang lungkot ng musika. Huwag mo akong lokohin, Mara. Naririnig ko. Yung piano ni Denise. Lumapit si Mara at hinawakan ang noo niya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na may halong inis. Mainit ka. Kulang ka lang sa tulog. Argus, simula nang dumating ang Den Miles na, yan, nagkakaganyan ka na. Pinapaikot ka lang niya.
Tinabig ni Argus ang kamay ni Mara. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito laro. Kinuha ni Argus ang kanyang car keys at jacket. Saan ka pupunta? Sigaw ni Mara habang palabas siya ng pinto. Kailangan kong makita kung totoo siya. Nakaparada ang itim na SUV ni Argus sa tapat ng isang glass-walled na restaurant sa BGC. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, gamit ang isang binocular, kitang-kita niya sila. Si Andrew Miles at si Dan Miles. Nakareserba ang buong garden area para sa kanilang dalawa. Nakita ni Argus kung paano tumawa si Dan Miles. Isang tawa na hindi pilit. Isang tawa na matagal na niyang hindi nakikita sa mukha ni Denise noong nabubuhay pa ito. Biglang humangin ng malakas at nilipad ng hangin ang buhok ni Dan Miles na tumakip sa mukha nito. Dahan-dahang inalis ni Andrew ang mga hibla ng buhok sa mukha ng dalaga. Ang paghawak ni Andrew, napakagaan, napakaingat. Nakita ni Argus kung paano pumikit sandali si Dan Miles sa haplos na yon. At nang imulat nito ang mga mata, nakatingin ito kay Andrew na parang ito ang nag-iisang lalaki sa mundo. Isang matinding selos ang gumapang sa dibdib ni Argus, hindi dahil mahal niya si Denise, kundi dahil pag-aari niya ito. Hindi ganyan tumingin si Denise sa ibang lalaki. Bulong ni Argus, mahigpit ang hawak sa manibela. Ako lang dapat. Pero ang babaeng nandoon, ang babaeng tinatawag na Dan Miles, mukha siyang malaya, mukha siyang masaya. Posible bang hindi talaga siya si Denise? Dahil ang Denise na kilala niya ay laging takot, laging naghahanap ng validation mula sa kanya. Ang babaeng kasama ni Andrew ay mukhang Reyna. Ibinalibag ni Argus ang binocular sa passenger seat at pinaandar ang sasakyan. Ang sakit ng ulo niya ay parang binibiyak. Pag-uwi sa bahay, dumiretso si Argus sa kanyang private vault sa likod ng isang painting sa kwarto. Kailangan niyang makita ang death certificate. Kailangan niyang hawakan ang abo. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na panalo pa rin siya. Inikot niya ang combination lock. Click. Bumukas ang mabigat na pinto ng bakal. Pero imbes na mga dokumento ng lupa at alahas ang bumungad sa kanya, isang maliit na papel na kulay lavender ang nakapatong sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Argus. Alam niya ang papel na ito. Ito ang stationery na ginagamit ni Denise sa pagsulat ng mga tula noon. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang papel. Ang sulat kamay. Ang kurba ng letrang G at S, kay Denise ito. Binasa niya ang nakasulat. Argus, hindi sapat ang lupa para tabunan ng katotohanan. Nakikita kita. Palagi. Di bumagsak si Argus sa sahig. Paano hingal niya? Paano napasok ang vault? Ako lang ang may alam ng code. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ang mga anino sa sulok ay parang gumagalaw. Ang kurtina ay parang may nagtatago sa likod. Lumabas ka! Sigaw niya sa hangin. Alam kong nandyan ka! Walang sumagot kundi ang sarili niyang echo. Tumayo si Argus, puno ng pawis at galit. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng kanyang mesa at inilabas ang isang itim na baril. Isang Glock 19. Kinasa niya ito. Click-clack. Umupo siya sa gitna ng kwarto. Nakatutok ang baril sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, namumula, at hindi kumukurap. Babalik ka, di ba? Bulong niya habang isang baliw ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sige, magpapakita ka rin. At sa oras na gawin mo yon, papatayin kita ulit. Makikita ko kung sino talaga ang nagpapanggap. Hihintayin niya ang multo, kahit abutin pa siya ng umaga. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabagtas namin ang madilim na daan palabas ng syudad. Sumusulyap ako kay Denise sa rearview mirror. Nakatingin lang siya sa bintana. Pinapanood ang pagpatak ng ulan. Sa mga nakaraang linggo, nakita ko kung paano niya binuo ang sarili niya mula sa pagiging basag na kristal tungo sa pagiging isang matalim na diamante, si Dan Miles, ang babaeng nilikha namin. Pero ngayong gabi, kailangan niyang makilala
Hindi ang partner niya sa negosyo, kundi ang lalaking nasa likod ng manibela. Saan tayo pupunta, Andrew? Basag ni Denise sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, pero hindi takot. Huminga ako ng malalim. Sa dahilan kung bakit ako lumalaban, Denise. Itinigil ko ang sasakyan sa harap ng isang pribadong sementeryo sa Antipolo. Walang tao. Tanging ang liwanag ng mga poste at ang tunog ng mga kuliglig ang sumasalubong sa amin. Bumaba ako at pinagbuksan siya ng payong. Sabay kaming naglakad sa basang damuhan hanggang sa huminto kami sa harap ng isang simpleng puntod na gawa sa puting marmol. Clarissa Miles, kapatid mo? Tanong ni Denise. Tumango ako. Parang may bikig sa lalamunan ko tuwing binabanggit ko ang pangalan niya. Siya ang pinakamabait na tao na kilala ko. Panimula ko habang hinahaplos ang pangalan sa lapida. Fresh grad siya noon. Pinasok ko siya sa isang kumpanya na akala ko aalagaan siya. Isang subsidiary ng Montefalco Empire. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Denise sa tabi ko. Financial analyst siya. Pagpapatuloy ko. Ang galit na pilit kong ibinabaon ay muling umaahon. Nakatuklas siya ng discrepancy sa books, money laundering, bilyon-bilyong piso. Tumingin ako kay Denise. Ang mga mata niya ay nakatutok sa akin, naghihintay. Nagsumbong siya sa CEO, kay Argus. Napasinghap si Denise. Alam ko na alam na niya ang susunod na nangyari. Pinaniwala siya ni Argus na aayusin nito ang lahat. Pero kinabukasan, biglang nawala ang pondo at lahat ng ebidensya itinuro kay Clarissa. Kinuyuyom ko ang aking kamao hanggang sa bumaon ang kuko ko sa palad. Kinasuhan siya. Ipinahiya sa media. Sinira ang pangalan niya. Hindi kinaya ni Clarissa ang kahihiyan. Isang gabi, nakita ko na lang siya sa kwarto niya. Wala nang buhay. Katahimikan. Mabigat at masakit na katahimikan. Ginamit ko ang galit ko para magpalakas. Sabi ko, basag na ang boses. Para sirain si Argus, kailangan kong maging mas masahol pa sa kanya sa negosyo. Pero kulang ako ng sandata. Humarap ako kay Denise. Ito ang parte na kinakatakutan ko. Ang aminin ng kasalanan ko. Kaya noong nakita kita sa bangin, noong nalaman ko kung sino ka, inisip ko na ikaw ang susi. Ikaw ang ebidensya. Ginamit kita, Denise, at patawarin mo ako kung dinala kita sa impyernong ito para lang sa higanti ko. Yumuko ako. Handa na akong marinig ang galit niya. Handa na akong iwan niya ako. Pero sa halip na sampal o sumbat, naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa kamay ko. Nag-angat ako ng tingin. Nakangiti si Denise. Hindi ngiti ni Dan Miles na matalim at mapaglaro. Kundi ngiti ni Denise. Malungkot pero puno ng pag-unawa. Andrew, bulong niya. Hinawakan niya ang pisngi ko. Ang haplos niya ay parang balsamo sa sugat na matagal nang nagnanaknak. Pareho tayong biktima ng demonyo, sabi niya. Huwag kang humingi ng tawad dahil binigyan mo ako ng rason para mabuhay ulit. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang ulan. Tinitigan ko siya. Sa liwanag ng buwan nakita ko hindi lang isang kakampi, kundi isang babaeng handa akong samahan sa dilim. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito parte ng plano. Ang mahulog sa kanya ay delikado. Pero habang hawak niya ang kamay ko, parang wala akong ibang gustong gawin kundi ang protektahan siya. Hindi na lang ito para sa akin, Andrew, sabi niya nang may diin. Para sa ating dalawa ito, para kay Clarissa, at para sa Denise na pinatay niya. Hinawakan ko pabalik ang kamay niya mahigpit. Pangako, sabi ko, at ito ay sumpa. Walang titira sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ko. Basag ang solemnidad ng sandali. Kinuha ko ito sa bulsa. Unknown number. Sinagot ko. Kutob ko na kung sino ito. Hello. Andrew Miles. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar na pamilyar. Malagkit. Mapanganib. Si Argus. Tumingin ako kay Denise. Nakaramdam din siya ng panganib at napahawak sa braso ko. Mr. Montefalco. Sagot ko.
Pinanatiling kalmado ang boses ko kahit gusto ko na siyang sakalin. Napatawag ka? Masyado na bang gabi para sa business talk? Tumawa si Argus ng mahina. Tawang nakakakilabot. Hindi ito tungkol sa negosyo, Andrew. Tungkol ito sa history. Natahimik ako. Narinig ko ang tungkol sa iyong kapatid. Patuloy ni Argus. Ang tono niya ay parang nang-iinsulto. Clarissa, tama ba? Sayang. Magaling pa naman sana siya. Kung marunong lang siyang sumunod. Kumulo ang dugo ko. Gusto kong sumigaw. Anong gusto mo, Argus? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Bulong ni Argus. At ramdam ko ang nangisi niya sa kabilang linya. Ang mga taong kumakalaban sa akin ay may bad habit na madawit sa mga di inaasahang aksidente tulad ng kapatid mo. Mas hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Hindi mo ba natatandaan, Andrew? Minsan ang mga aksidente ay nauulit. Naputol ang linya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sementeryo, katabi ang puntod ng kapatid ko at ang babaeng mahal ko. Tumingin ako kay Denise. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya, pero nandoon din ang tiwala. Si Argus ay nagdeklara na ng digmaan at sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na may mawala pa sa akin. Napakaliwanag ng ballroom ng Montefalco Tower. Mula sa tinted na bintana ng isang van na nakaparada sa tapat ng building, pinapanood ni Denise ang live feed sa kanyang tablet. Nandoon silang lahat. Ang mga kilalang business tycoons, mga artista, at mga politiko. Lahat sila ay pumapalakpak para sa Couple of the Year. Si Argus, nakasuot ng puting tuxedo, ay mukhang prinsipe. Hawak nito ang kamay ni Mara na kumikinang sa suot na diamond gown. Tingnan mo sila. Malamig na sabi ni Denise. Parang walang bahid ng dugo ang mga kamay nila. Sa tabi niya, mabilis na nagtatype si Andrew sa kanyang laptop. Ang asul na ilaw ng screen ay sumasalamin sa seryoso nitong mukha. Huwag kang magpadala sa emosyon din. Paalala ni Andrew nang hindi lumilingon. Ang kasal na yan ay palabas lang. Ang totoong agenda ni Argus ay ang asset consolidation na ia-announce niya mamaya. Tumango si Denise. Tama si Andrew. Kapag pinirmahan ni Argus ang mga dokumento ngayong gabi, malilinis na ang lahat ng nakaw na yaman, magiging legal na ang pera, at hindi iyon pwedeng mangyari. Handa na ang system, sabi ni Andrew. Naka-access na tayo sa backdoor ng Cayman accounts niya. Hinihintay na lang kita. Tumingin si Denise sa screen ng tablet. Nasa stage na si Argus. Tinaas nito ang mikropono. Mga kaibigan, simula ni Argus, puno ng karisma ang boses. Ngayong gabi, hindi lang pag-ibig ang ipinagdiriwang natin, kundi ang pagsasama ng kapangyarihan. I am merging all my assets with Mara's Trust Fund to create a new empire. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngiting ngang ngiti si Mara, akala niya ay nanalo na siya. Ngayon na, utos ni Denise. Pinindot ni Andrew ang enter. Sa screen ng laptop, nagsimulang bumagsak ang mga numero. Transferring funds. 10%, 40%, 80%. Binalik ni Denise ang tingin sa live feed. Biglang tumunog ang cellphone ni Argus na nasa ibabaw ng podium. Isang special alert tone na para lang sa emergency ng bangko. Natigil si Argus sa pagsasalita. Tinignan nito ang telepono. Nakita ni Denise ang pagbabago sa mukha ng asawa. Mula sa pagiging mapagmataas, naging maputla ito. Nawala ang kulay sa kanyang mga labi. Ang bilyon-bilyong piso na itinago niya sa loob ng maraming taon. Naglalaho na, parang bula sa harap ng mga mata niya. Argus, honey. Rinig sa mic ang bulong ni Mara. Anong nangyari? Lumingon si Argus kay Mara. Hindi pagmamahal ang nasa mga mata nito, kundi purong puot. Alam ni Denise ang iniisip ni Argus. Dalawa lang silang may alam ng password sa account na yon. Si Argus at si Mara. Kung hindi si Argus ang naglipat, biglang hinablot ni Argus ang braso ni Mara. Mahigpit. Masyadong mahigpit para sa isang mapagmahal na fiancé. Saan mo dinala?
Gigil na bulong ni Argus, pero nahagip ito ng sensitibong mikropono bago niya ito nailayo. Nagulat ang mga bisita, nagbulungan ng crowd. Aray Argus, nasasaktan ako. Daing ni Mara, pilit na ngumingiti sa harap ng kamera. Anong pinagsasabi mo? Huwag kang magmaang-maangan. Halos pasigaw na bulong ni Argus. Ikaw lang ang may access. Ninanakawan mo ba ako habang pinapakasalan kita? Bumaba ang maskara ni Argus. Ang perfect gentleman ay nagiging halimaw na sa harap ng publiko. Napangiti si Denise sa loob ng van. Gotcha! Bulong niya. Sa screen, nakita niyang nagkakagulo na. Hinila ni Argus si Mara pababa ng stage. Iniwan ang mga bisita na tuliro. Success! Sabi ni Andrew. Sinasarado ang laptop. Nasa secure holding account na ang pera. Hindi na nila makukuha yon. Tumingin si Denise kay Andrew. Hindi lang pera ang nawala sa kanya ngayong gabi. Nawala na rin ang tiwala niya sa nag-iisang kakampi niya. Pero habang pinapanood nila ang pag-alis ni Argus, may napansin si Denise. Bago tuluyang lumabas ng ballroom si Argus, huminto ito at tumingin diretso sa camera ng live feed. Tumingin ito ng matalim. Parang alam nitong nanonood sila. Parang alam nitong hindi si Mara ang may gawa nito. Biglang kinabahan si Denise. Umalis na tayo, sabi niya kay Andrew. Masama ang kutob ko. Pinaandar ni Andrew ang sasakyan at mabilis silang humarurot palayo. Sa backstage ng Montefalco Tower, binalibag ni Argus si Mara sa sofa ng dressing room. Wala akong alam, iyak ni Mara. Mamatay man ako, Argus, hindi ko gagalawin ang pera mo. Hinihingal si Argus, magulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Kung hindi si Mara, isa lang ang may kakayahang gawin ito. Isang tao na alam ang lahat ng tungkol sa kanya. Isang tao na dapat ay patay na. Dan Miles, bulong ni Argus. Ano? Tanong ni Mara, umiiyak. Hindi siya pinansin ni Argus. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang chief of security, isang lalaking dating sundalo na gumagawa ng maruruming trabaho para sa kanya. Baste! Utos ni Argus. Ang boses niya ay nanginginig sa sobrang adrenaline. Yes, sir. Hanapin mo ang babaeng yon. Si Dan Miles. Tumingin si Argus sa salamin. Nakikita niya ang sarili niyang takot, pero kailangan niyang makasigurado. Sundan mo siya kahit saan. Maghanap ka ng paraan para makakuha ng kahit anong sample galing sa katawan niya. Buhok, laway, dugo, kahit ano. Huminto sandali si Argus at ang susunod niyang utos ay puno ng kamatayan. Ipa-DNA test mo. Gusto kong malaman kung sino talaga ang nasa likod ng mukhang yan. Binaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Mara na nakaupo sa sulok, takot na takot. Tumahan ka, utos ni Argus. Kapag napatunayan kong siya si Denise. Ako mismo ang maglilibing sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Ladies and gentlemen of the press, nagsasalita si Argus sa harap ng salamin sa kanyang dressing room. Inayos niya ang kanyang kurbata. Tabingi ito kanina. Ngayon, perpekto na. Nandito ako para sabihin ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa multo. Tumawa siya ng mahina. Tawang nagmumula sa lalamunan pero hindi umaabot sa mata. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Mapula ang kanyang mga mata dahil sa ilang araw na walang tulog. Pero masigla siya. Punong-puno siya ng enerhiya. Alam na niya ang sikreto. Alam na niya ang laro. Akala niyo maiisahan niyo ako. Bulong niya sa refleksyon niya. Buhay ka, Denise. At ngayong araw, hubaran kita sa harap ng mundo. Kumuha siya ng isang tableta mula sa kanyang bulsa, pampakalma, at nilunok ito ng walang tubig. Kailangan niyang maging matalas. Kailangan niyang maging Argus Montefalco na hinahangaan ng lahat. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang bagong assistant. Takot na takot ang mukha. Sir Argus, puno na po ang function hall. Hinihintay na po kayo.
Ngumiti si Argus, isang ngangiting parang hiwa ng patalim. Good. Let the show begin. Nasilaw si Argus sa dami ng camera flash paglabas niya ng backstage. Ang ingay ng mga shutter ng camera ay parang tunog ng mga kuliglig sa gabi ng aksidente. Tumayo siya sa podium. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid nito para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang mga tao. Mga reporter, cameraman, mga investors na galit dahil sa pagbagsak ng stocks. At sa gitna ng front row, nakaupo si Andrew Miles. Kalmado, walang emosyon. Nakatingin lang ito sa kanya ng diretsyo. Kumulo ang dugo ni Argus. Salamat sa pagpunta niyo. Panimula ni Argus sa mikropono. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Alam kong marami kayong tanong tungkol sa kumpanya, tungkol sa pera. Pero ang hindi niyo alam, may mas malaking sabwatan na nangyayari dito. Nagbulungan ang mga reporter. Hindi ito ang inaasahan nilang speech. Ang lalaking yan, turo ni Argus kay Andrew. Napalingon ang lahat kay Andrew. Hindi man lang kumurap ang binata. Si Andrew Miles. Siya ang sumisira sa akin at ginagamit niya ang isang impostor. Isang babaeng nagpapanggap na asawa ko para baliwin ako. Lumakas ang bulungan. May ilang reporter na nagtatawanan ng palihim. Mukhang baliw ang tingin nila kay Argus. Hindi ako baliw. Sigaw ni Argus, humampas sa podium. Nakita ko ang ebidensya. May peklat siya sa pulso. Buhay ang asawa ko at tinatago siya ng lalaking yan. Tumayo si Andrew, dahan-dahan. Mr. Montefalco, kalmadong sabi ni Andrew, pero ang boses ay puno ng otoridad. Nagluluksa ka pa rin. You need help. Help? I don't need help. Halos lumabas na ang ugat sa leeg ni Argus. Kailangan ko ng hustisya. Ilabas mo siya. Ilabas mo ang halimaw na nilikha mo. Biglang namatay ang ilaw sa buong hall. Nagpanik ang mga tao. Sigawan. Ano to? Andrew, anong ginagawa mo? Sigaw ni Argus sa dilim. Pagkatapos ng ilang segundo, bumukas ang spotlight. Nakatutok ito sa malaking double doors sa likod ng hall. Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Argus. Nanigas ang buong katawan niya. Pumasok ang isang babae. Hindi ito nakasuot ng power suit ni Dan Miles. Nakasuot ito ng puting bestida. Ang simpleng puting bestida na suot ni Denise nung una silang magkita sa isang charity event, 10 taon na ang nakakaraan. Mahaba ang buhok nito. Isang wig na kamukhang-kamukha ng buhok ni Denise. Naglakad ito papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat sa dibdib ni Argus. Tumahimik ang buong kwarto. Lahat ay nakatingin sa babaeng naglalakad sa gitna ng spotlight. Huminto ang babae sa gitna ng aisle. Tumingin ito kay Argus sa stage. Argus. Ang boses. Ang lambing, ang lungkot. Boses ni Denise. Bakit mo ako pinatay? Umugong ang bulungan sa hall. Naka-livestream ang lahat. Napahawak si Argus sa kanyang ulo. Sumasakit. Umiikot. Hindi totoo to. Bulong ni Argus. Patay ka na. Nakita kitang nahulog. Nakita ko ang apoy. Nandito ako, Argus. Sagot ng babae. Naglalakad palapit sa stage. Hindi ba ito ang gusto mo? Ang makita ako? Nagsimulang umatras si Argus. Nakikita niya sa mukha ng babae si Dan Miles. Pero nakikita rin niya si Denise. Nagahalo ang dalawa. Ang realidad at ang bangungot. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mukha ni Argus, puno ng takot at pag-amin, ay nakabroadcast sa buong bansa. Tumingin si Argus kay Andrew. Nakangiti si Andrew ng tipid. Isang patibong. Alam ni Argus na patibong ito. Pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. Ang galit, ang takot, ang kagustuhang tapusin ang lahat. Nakita niya ang silver letter opener sa ibabaw ng podium. Matulis, makintab. Hinablot niya ito. Mapanlin lang, sigaw ni Argus. Tumalon siya pababa ng stage. Nagtitilian ng mga tao. Nagtakbuhan ng mga reporter. Pero ang mata ni Argus ay nakalaklang
sa babaeng nakaputi. Kung hindi ka multo! Sigaw ni Argus habang tumatakbo papalapit sa babae. Hawak ang patalim. Sisiguraduhin kong magiging multo ka na ngayon. Itinaas niya ang kamay niya para sumaksak. Ikaw ay patay na. Papatayin ulit kita. Hindi ako gumalaw. Kahit na nakikita ko ang talim ng letter opener na hawak ni Argus na papalapit sa akin. Kahit na naririnig ko ang tilian ng mga tao sa paligid. Nakatayo lang ako. Diretso ang tingin sa mga mata ng asawa ko, ang lalaking minahal ko noon, at ang halimaw na gustong pumatay sa akin ngayon. Ito ang huling yugto ng laro, at kailangan niyang matalo sa sarili niyang mga kamay. Mamatay ka na, sigaw ni Argus. Ang mukha ay puno ng ugat at pawis. Isang dangkal na lang ang layo ng patalim sa dibdib ko nang biglang may humablot sa kanya. Dumapa ka! Pulis! 3 lalaking nakasibilyan, mga pulis na nakaupo sa crowd kanina pa. Ang sumunggab kay Argus. Bumagsak sila sa sahig. Tumalsik ang letter opener at dumula sa paanan ko. Nagkagulo ang press. Ang mga flash ng camera ay parang kidlat na walang tigil. Pero hindi tumigil si Argus. Nagpupumigla siya, parang hayop na nakawala sa hawla. Bitawan niyo ako. Kailangan ko siyang patayin. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinigurado ko na. Pinutol ko ang preno ng sasakyan niya. Nakita ko siyang nahulog sa bangin. Napasinghap ang buong ballroom. Tumahimik ang lahat. Tanging ang boses lang ni Argus at ang tunog ng mga kamera ang naririnig. Nakuha ng lahat ng mikropono ang sinabi niya. Naka-live broadcast sa buong bansa ang pag-amin niya. Patay na siya. Abo na siya. Patuloy na sigaw ni Argus. Nakadapa sa sahig habang pinoposasan siya ng mga pulis. Tumingala siya sa akin, nanlalaki ang mga mata. Kaya bakit nandito ka? Bakit hindi ka mamatay-matay? Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Yumuko ako para magpantay ang mga mukha namin. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, tinanggal ko ang maskara ni Dan Miles. Tinanggal ko ang lamig sa mga mata ko. Ang tumingin sa kanya ngayon ay si Denise. Dahil hindi mo kayang patayin ang katotohanan, Argus. Mahina, pero matatag kong sabi. Tinaas ko ang kaliwang kamay ko. Hinila ko ang manggas ng aking damit para ipakita ang peklat sa pulso. Ang peklat na alam niya. Hindi ako multo, sabi ko. Dugo at laman ito. Ako ang asawang pinagtaksilan mo. Natulala si Argus. Pumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagguho ng mundo niya, ang pagkadurog ng kanyang ego, ang pagka-realize na natalo siya ng babaeng inakala niyang mahina. Huliin niyo na siya! Utos ng hepe ng pulisya. Habang hinihila nila si Argus patayo, nagkagulo sa gilid ng stage. Si Mara. Sinusubukan nitong tumakas sa exit, tinatakpan ang mukha ng kanyang purse. Huwag niyong hayaang makalis ang babaeng yan. Sigaw ko. Agad na hinarang ng mga awtoridad si Mara. Wala akong kasalanan. Tili ni Mara habang pinoposasan din siya. Si Argus ang may gawa lahat. Sinunod ko lang siya. Biktima lang din ako. Lumingon si Argus kay Mara. Ang tingin niya ay puno ng pandidiri. Walang hiya ka, Mara. Ikaw ang nagtulak sa akin. Sigaw ni Argus. Nagturuan sila. Naghilaan pababa. Ang power couple na hinahangaan ng lahat ay naging magkaaway na kriminal sa harap ng publiko. Pinanood ko silang kaladkarin palabas ng hall. Wala akong naramdamang awa. Wala ring tuwa. Ang naramdaman ko lang ay gaan. Parang natanggal ang isang napakalaking bato na nakadagan sa dibdib ko sa loob ng mahabang panahon. Tapos na. Nagsimulang magtanong ang mga reporter. Pinalibutan nila ako. Mrs. Montefalco, totoo bang nagpanggap kayo? Anong nangyari sa aksidente? Saan kayo nagtago? Nahilo ako sa dami ng boses. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang magpahinga. Biglang may mainit na kamay na humawak sa balikat ko. Isang pamilyar na amoy ng sandalwood at kape. Si Andrew.
Hinarangan niya ang mga reporter gamit ang sarili niyang katawan. "No more questions," seryosong sabi ni Andrew sa mga kamera. "Ibigay niyo sa kanya ang katahimikan na nararapat sa kanya." Hinila ako ni Andrew palayo sa gulo. Dinala niya ako sa fire exit, pababa sa hagdan, hanggang sa makarating kami sa likod ng building kung saan tahimik at madilim. Sumandal ako sa pader at napaupo sa sahig. Nanginginig ang mga tuhod ko. Tumabi si Andrew sa akin, hindi siya nagsalita. Inabutan niya lang ako ng panyo. Tinanggap ko ito at doon na bumagsak ang lahat ng luha ko. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. "Narinig mo ba siya, Andrew?" Tanong ko sa pagitan ng mga hikbi. Inamin niya. Inamin niya sa harap ng lahat. "Narinig ko," malambing na sagot ni Andrew. "At narinig din ng buong mundo. Hindi na siya makakalabas ng kulungan." Tumingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin na may halong paghanga at pagmamahal. Tinanggal niya ang wig na suot ko. Inayos niya ang magulo kong totoong buhok. Wala na si Den Miles. Bulong niya. Wala na si Mrs. Montefalco. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay na may peklat. Denise na lang ang natira. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa lahat ng taong nakilala ko, si Andrew lang ang nakakita sa akin ng buo. Ang kahinaan ko, ang galit ko, at ang peklat ko. "Andrew." "Wala akong singsing," sabi niya, medyo nahihiya. Dahil alam kong ayaw mo na sa mga pangako na gawa sa bato at metal, tinitigan niya ako sa mata. "Pero kung hahayaan mo ako, gusto kong samahan ka sa pagsisimula ulit. Hindi bilang business partner, hindi bilang savior." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko, kundi bilang lalaking naghihintay sa'yo sa kabilang dulo ng bangin. Napangiti ako. Isang totoong ngiti na umabot sa mga mata ko. Sa dinami-dami ng mga peke at huwad sa buhay ko, nasa harap ko ngayon ang nag-iisang totoo. "Okay lang kahit walang singsing," sagot ko, habang pinupunasan ng luha ko. "Basta huwag mo lang bibitawan ang kamay ko." Niyakap niya ako, mahigpit, at sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, naramdaman ko ang init ng isang bagong umaga. 6 na buwan na ang nakalipas, pero parang kailan lang noong puno ng usok at apoy ang buhay namin. Nakatayo ako ngayon sa likod ng isang one-way mirror sa loob ng isang pribadong mental health facility. Sa kabilang side ng salamin nakita ko siya, si Argus. Nakaupo siya sa sahig, suot ang puting damit ng pasyente. Payat na siya. Wala na ang tikas ng king of business na kinatatakutan ng lahat noon. May kausap siya sa hangin. "Mara, i-check mo ang schedule ko," bulong ni Argus habang nagsusulat gamit ang daliri sa pader. "Darating ang investors. Kailangan perfect ang lahat. Perfect." Napatingin ako sa katabi ko, kay Denise. Nakatingin siya sa dati niyang asawa. Inaasahan kong makakita ng galit o puot sa mga mata niya, pero wala. Ang nakikita ko lang ay awa, at higit sa lahat, kapayapaan. "Tara na, Andrew," mahinang sabi ni Denise. Wala na siya dito. Matagal na siyang wala. Tumalikod na si Denise at naglakad palabas ng facility. Sumunod ako sa kanya. Habang naglalakad kami sa hallway, naalala ko ang balita kaninang umaga. Si Mara, hinatulan na ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa money laundering at conspiracy to commit murder. Ipinakita sa TV ang mukha niya. Wala nang make-up, wala nang yabang. Mag-isa na lang siya sa selda at walang Argus na sasagip sa kanya. Ang hustisya, minsan, ay hindi maingay. Minsan, ito ay ang tahimik na pag-ubos ng oras sa loob ng 4 na sulok na pader. Paglabas namin ng building, sinalubong kami ng sariwang hangin at sikat ng araw. Huminto si Denise, pumikit siya at huminga ng malalim, parang ninanamnam ang bawat sandali ng kalayaan. "Okay ka lang?" Tanong ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Dumilat siya at ngumiti sa akin. "Ngayon lang naging ganito kagaan ang pakiramdam ko, Andrew." Sagot niya. Parang nakahinga ako ulit pagkatapos ng mahabang panahon
na nasa ilalim ng tubig. Hinaplos ko ang pisinggi niya. Dahil malaya ka na, sabi ko. Umiling siya. Dahil kasama na kita. Kinahapunan. Walang media, walang red carpet, walang live stream. Nasa isang maliit na hardin kami sa Tagaytay, kung saan tanaw ang lawa at ang bulkan. Simple lang ang suot ko, isang beige na linen suit. At si Denise, nang magsimula siyang maglakad sa damuhan, parang tumigil ang ikot ng mundo ko. Wala siyang suot na bonggang gown na puno ng diamante. Nakasuot lang siya ng simpleng puting dress na may mga burda ng maliliit na bulaklak. Ang buhok niya, mahaba na ulit, ay nilalaro ng hangin. Wala na si Den Miles. Wala na ang babaeng naka-power suit na puno ng galit. Ang naglalakad papunta sa akin ay ang babaeng natutong mahalin ang sarili niya bago mahalin ang iba. Nang makarating siya sa harap ko, nakita ko ang pagkinang ng mga mata niya. Hinawakan ko ang pareho niyang kamay. Malamig. Pero ang puso namin ay parehong nag-aalab. Andrew, panimula niya sa kanyang vows. Nanginginig ang boses pero puno ng sinseridad. Akala ko noon, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo ng sarili. Akala ko, kailangan kong mawala para mabuo ang taong mahal ko. Huminga siya ng malalim para pigilan ang luha. Pero tinuruan mo ako ng ibang klase ng pag-ibig. Tinuruan mo akong hindi kailangang maging biktima para iligtas. Tinuruan mo akong tumayo, lumaban at maging buo. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Salamat sa paghawak sa kamay ko noong nasa bingit ako ng kamatayan. At salamat sa hindi pagbitaw noong nasa bingit ako ng pagsuko. Ngumiti siya. Ang pinakamagandang ngiti na nakita ko. Ikaw ang aking hustisya, Andrew. At ikaw ang aking pahinga. Ako naman ang nagsalita. Tinitigan ko siya. Ang babaeng nagpabago sa akin. Denise, noong nawala si Clarissa, namatay ang puso ko. Naging bato ako. Naging makina na ang tanging layunin ay gumanti. Hinaplos ko ang peklat sa pulso niya. Pero noong gabing iyon, noong hinugot kita mula sa wasak na sasakyan, akala ko ako ang nagligtas sa'yo. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Binigyan mo ako ng dahilan para maramdaman ulit ang takot, ang sakit at ang saya. Binuhay mo ako, Denise. Kinuha ko ang singsing. Isang simpleng gintong singsing na walang malaking bato, pero sumisimbolo ng walang hanggan. Isuot ko ito sa daliri niya. Wala akong maipapangakong perpektong buhay. Wala akong maipapangakong walang problema. Pero maipapangako ko ito. Hinalikan ko ang kamay niya. Hindi ka na muling luluhan ng mag-isa at hindi ka na muling matatakot sa dilim dahil ako ang magiging anino na hindi aalis sa tabi mo. Tinatanggap kita, sagot niya, buong buo. At sa ilalim ng papalubog na araw, hinalikan ko siya. Hindi ito halik ng pelikula. Hindi ito halik para sa palabas. Ito ay halik ng dalawang taong nasugatan. Nagkahiwalay ang mga piraso pero nahanap ang isa't isa para mabuo ulit. Gabi na sa bago naming bahay. Nasa beranda kami, nakaupo sa swing habang nakatingin sa mga bituin. Tahimik, payapa. Ang layo na namin sa gulo ng Maynila. Ang layo na namin sa mga kasinungalingan ni Argus. Nakasandal ang ulo ni Denise sa nib sa balikat ko. Andrew, bulong niya. Iniisip ko lang. Kung hindi ako nahulog sa bangin noong gabing iyon, magkakilala kaya tayo? Napaisip ako. Siguro magkakasalubong kami sa isang business meeting. Siguro magiging magkalaban kami. Pero hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Naniniwala ako na kahit saang timeline, kahit anong mangyari, hahanapin kita. Tumingala siya sa akin at ngumiti. Salamat, mahal, sabi niya. Binigyan mo ako ng ikalawang buhay at ikalawang pag-ibig. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang nakaraan ay isang bangungot na tapos na. At itong yakap na ito, itong kapayapaan na ito,
Ito ang aming gising na katotohanan. Ang laro ay tapos na. Ang aming buhay ay nagsisimula pa lang.